Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Isang karangalan po sa akin ang ipahiram ang pulpito ni Pastor upang ako ay magpahayag sa inyo at magbahagi hindi lamang ng karanasan tungkol sa nalalaman ko sa salita ng Diyos, kundi kaisa niyo ako sa pag-celebrate po ng Kapaskuhan, ng season of Christmas sa ating kapanahonan ngayon. Isang kagalakan din sa akin ang makita ang bawat isa sa inyo na nandito po ngayon sa loob ng ating sanktuaryo upang tayo ay sama-samang magpupuri, magpapasalamat, sasamba at makikinig sa mensahe ng Panginoon sa gabing ito. Ang ating tema sa mga gabi na ating pagse-celebrate po ng Simbang Gabi. Last night, ito po yung mga tinatawag nating Voices of Christmas. Last night, narinig po natin si Pastor, ang kanyang binahagi sa atin ay Voice of Unbelief. At yon ay, sa Tagalog ng Voice of Unbelief ay yung tinig ng hindi paniniwala. So parang napakagandang sinimulan ng ating pastor na kinuha niya at tinango ang ideyang yon sa katauhan ni Zacarias or si Zechariah, ang asawa ng ating pag-uusapan ngayong gabi, na walang iba kundi si Elizabeth. Konting pag-recap dun sa mensahe po kagabi sa mga sa inyo na hindi po nakapakinig. Ang mensahe ng tinig ng hindi paniniwala ay isang journey po ni Zechariah sa kanyang buhay, hindi lamang bilang ng isang pari, kundi isang tapat na lingkod ng Panginoon, tapat na nanalangin. Ngunit sa punto na yon, katulad po ng bawat isa sa atin ay kung minsan tayo ay nagkakamali, kung minsan tayo ay nagkukulang, kung minsan tayo nakakagawa ng hindi tama. Katulad po ngayong gabi na to, hindi dahil kami nakatayo ngayon sa harapan ninyo nagbibigay ng salita ng Diyos, kami ay mga banal. Ang ibig sabihin, kapag sinabi kasi natin banal, hindi na nakakagawa ng kasalanan. Kundi ang iglesia po ay hindi tirahan ng mga walang kasalanan. Actually, para daw siyang hospital ng mga may kasalanan. Tayo pong lahat ay hindi perpekto, ang Diyos lamang ang perpekto. Ngunit sa gabing ito, nagpapasalamat tayo pagkat ang tinig ng mensahe na ating pag-uusapan ay tinig ng napakalaking biyaya. Ano nga ba Tagalog ng favor, Pastor? Pabor, no? Pabor. Pero sometimes yung kagandahang loob ng Diyos, yan po, no? Sometimes yung favor and the word grace are being used interchangeably. Yung grasya ng Panginoon at ang biyaya ng Panginoon at ang kagandahang loob ng Diyos ay kung minsan nagagamit po sa salita ng Diyos na parang iisa sila. Pero ngayon tayo ay magpo-focus doon sa word na tinig ng kagandahang loob ng Diyos. Tunay nga po, tama po ba, na ang Kapaskuhan ay kapahayagan ng tinig ng napakalaking biyaya ng Diyos para sa ating lahat. Walang lalaki, walang babae, walang matanda, walang bata, walang may pinag-aralan, walang pinag-aralan, may katungkulan o wala, mayaman man o mahirap, yung malaking biyaya ng Diyos na yon, ang tinig ng mensahe ng Diyos ang siyang ipaparating niya sa lahat sa atin. Kung ako ay mahal ng Diyos, mahal ka rin ng Diyos. Sabihin niyo nga po sa katabi niyo ngayon, mahal ka ng Diyos. Okay, salamat po. Si Elizabeth ay siya pong asawa ni Zacarias. Sila ay mag-asawa. Pari po si Zacarias. Maybe ever since they were married, no? Nung sila'y kinasal, nananalangin na sila na magkaroon sila ng supling, magkaroon sila ng anak. At araw lumipas, buwan ay lumipas, taon ay lumipas, dekada ang lumipas, hindi po nabuntis si Elizabeth. At sa panahon na ating binabasa na ito, sa panahon na ito, sa tagpo na ito, si Elizabeth at si Zacarias ay mga senior citizen na.
So, sino po ba ang mga senior citizen dito? Yan. Wala pa. Konti lang. Okay. Nanonood yata si Brother Bear. Parang isang taon na lang si Brother Bear, senior citizen. Brother Bear, shout out sa iyo. No? So, si Elizabeth ay isang senior citizen na. So, sa ating pananaw at sa in physiological point of view, it would be impossible for a woman who is already a senior citizen. Meron na po ba kayong kapitbahay na senior citizen tapos nabuntis pa? Meron po kayo. I don't, di ba? Matatawa tayo na kapag 50 na tapos nabuntis pa. Or 55 na. Pero yung senior citizen or more than 60 years old na, tapos nabuntis pa. Kaya po binabanggit natin ito pong si Elizabeth ay isa sa mga babae noon na biniyayaan ng Diyos na sa kanyang panahon ng katandaan, siya po'y nabuntis pa. Hindi pat isang kamangha-mangha ang nangyaring yon. Isang napakalaking pabor o kagandahang loob ang dumating sa buhay ng mag-asawa na si Zacarias at saka ni Elizabeth. 3 bagay ang nakita ko o nalaman ko na pag-aralan sa aking pagbabasa na ang pangalang Elizabeth ay, by the way, meron po ba sa atin dito ang pangalan niya Elizabeth? Meron po ba? Bibigyan mamaya ng premyo ni Pastor. Walang Elizabeth sa inyo. Alam niyo po ba ang kahulugan ng pangalang Elizabeth? Sa Hebreo, 2 yung binigay na definition at sa Grego, 1. Ako'y natutuwa nung nalaman ko ang meaning or definition ng pangalang Elizabeth. Kaya every time, o meron kayong kakilala, siguro mamaya sa pag-uwi nyo, it's either kamag-anak nyo, kasama nyo sa pamilya, or kapitbahay nyo, o maaring yung kaaway nyo, pangalan niya Elizabeth, ay ito ang meaning ng pangalan niya. Sa Hebrew, ang ibig sabihin ng Elizabeth, my God is an oath. Pangalawa, my God is abundance. Mamaya, bibigyan natin ng kahulugan niya. Yung pangatlo, sa Grego, ang binabanggit dito, ang Elizabeth, ang ibig sabihin, pangako ng Diyos. Napansin niyo po ba yung 3 meaning ng Elizabeth? All of these 3 definition of the name of Elizabeth talked about Jesus Christ. Talked about God, and it talks about the meaning of Christmas. Yung oath, yun ang divine oath ng Panginoon na meron siyang pangako na tinupad. Tama po ba? Ang Pasko ay isang pangakong tinupad ng ating Diyos sa ating lahat. Sa sangkatauhan, isang pangako na mayroong ipapanganak na tagapagligtas na walang iba kundi ang ating Panginoong Yesukristo. Kaya kapag binabanggit natin ang pangalang Elizabeth, ang ibig sabihin niyan ay pangakong tinupad ng Diyos. At kung naalala po ninyo sa John 10:10, ako'y dumating upang bigyan kayo ng buhay at buhay na sagana. So isa sa mga pagpunta ni Jesus Christ dito sa mundo ay hindi lang tayo bibigyan ng buhay na walang hanggan. Hindi lang niya ililigtas ang tao sa kanyang kasalanan, kundi lahat ng maniniwala sa kanya ng tunay at tapat at ganap, bibigyan niya at biyayaan na to ng buhay na sagana. Naniniwala po ba tayo dito? That the reason why Jesus came into this earth, to this world, is to fulfill His promise, and number 1, to give us life that is abundant. So, napakaganda ng pangalan ni Elizabeth, no? Now, tanong natin ngayon, bakit nakareceive siya ng favor from the Lord? Na kahit senior citizen siya, as I was saying, that
nung unang kinasal sila, siguro, di ba nananalangin na sila? I don't know if there is some of us here na mag-asawa na wala pang anak. At hanggang ngayon, nananalangin kayo na magkaroon kayo ng anak. Dito, binabanggit po sa atin na-realize ko, no, yung kaninang, pairan po na. Hindi ko pa nakita to, pero I was amazed. Kanina yung first response natin, no, nung tinugtog ni Sir Gaston, yung pure heart. Binabanggit dito sa pure heart, if you are, meron po kayong copy dito sa third page, yung responses. Number 2, yung binasa, inawit natin kanina, a pure heart that waits, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A pure heart that what I long for, a heart that follows hard after thee. Napakaganda dito kasi ang mensahe ko ngayon, bakit naka-receive ng favor si Elizabeth, it's because the status of her heart. Kaya ang mensahe ko po ngayon ay bibigyan pansin ang ating mga puso. Tingnan natin kung ang puso natin ay naka-line up dito sa puso ni Elizabeth, which I believe the very reason why he received a great favor from the Lord. Anong klaseng puso meron si Elizabeth at naka-receive siya ng favor? Maaaring nagtatanong sa iba, bakit ang iba nakaka-receive ng malaking favor, bakit ako hindi ako nakaka-receive? I hope the Lord will speak to all of us right now with regards to the life and testimony and faith, service and devotion of Elizabeth dito sa ating binasang mga talata. Number 1, ang gusto kong bigyan ng emphasis, 3 S sila, no? About the heart of Elizabeth. Number 1 S, yung surrendered heart of Elizabeth to the Lord. Pakisabi nga po sa katabi mo, surrendered heart. Fully surrendered heart to the Lord. Yan ang isang uri ng puso na meron si Elizabeth. Kapag ganap ang iyong surrendered na puso sa ating Panginoon, what will happen? What are the benefits? No? Ano yung benepisyo na magkaroon tayo ng surrendered heart sa Panginoon? Binanggit po dito sa ating mga binasa na teksto, na silang dalawang mag-asawa ay they are blameless. They are on a daily basis, every single moment of their lives, wala silang ginagawa kundi sundin ang kalooban ng Panginoon sa kanilang buhay. Nagpasakop ang puso ni Elizabeth na ganap sa kapangyarihan ng Diyos, sa kalooban ng Diyos, at sa karunungan ng Diyos. Kapatid, no, kapag meron kang surrendered heart, you will never question God sa kanyang mga action sa buhay mo. Ito po, no, ito yung napansin ko sa kanya. Dinalaw siya ni Maria ang magdadala ng batang o sanggol na si Jesus. Si Maria ay pinsan po ni Elizabeth. Nung dinalaw siya ni Maria, siya po'y 6-month pregnant na si Elizabeth. At nung dumalaw si Maria, at narinig ang boses, ginrit ni Maria si Elizabeth, biglang lumundag yung bata sa loob niya, who is later on will be called John the Baptist. Kayong mga ina, alam nyo yan, na meron kumisan tatadyak yung bata o yung sanggol sa inyong sinapupunan. Pero ito, nung narinig ang boses ni Maria, ni Elizabeth, maging yung bata sa kanyang sinapupunan, ay parang nag-rejoice. Diba? Kasi yung dala-dala ni Maria ngayon na bata ay ang magiging tagapagligtas. Kaya ang tanong po ni Elizabeth ay ganito. Elizabeth was filled with the Holy Spirit in a loud voice.
She exclaimed, "Blessed are you among women, and blessed is the child you will bear." Familiar po sa inyo yun, no? Blessed are you among women. Narinig niyo na po yan? Di ba, no? Ikaw ay pinagpala sa lahat ng babae. Pagkat walang babaeng napili katulad ni Maria na magdadala sa ating Panginoong Jesucristo sa kanyang sinapupunan. That's why she was called, "Blessed are you among women, for you will bear the Son of God, the Savior of the world, who is Jesus Christ." Pero at that particular time, as I've said just a while back, that Elizabeth was pregnant, 6 months pregnant for John the Baptist, her son. Anong nangyari kapag surrendered ang buhay mo? You will be favored by God. You will be favored by God. During that time, sa Hebrew culture, kapag ang babae ay barren, o yung sa Tagalog, ang ibig sabihin niyan, baog, hindi po siya nabubuntis. Alam niyo po ang kanilang pananaw, ang kanilang paniniwala, isa kang isinumpa. Tama ba, Pastor? Isa kang isinumpang babae kapag hindi ka nabuntis. Kaya nung nabuntis si Elizabeth, ang ibig sabihin niyan, natanggal po yung sumpa sa kanya. Maliban sa natanggal ang sumpa, maging masaganang espiritual ang kanyang buhay at ang buhay ng mag-asawang si Zacarias at saka ni Elizabeth. Alam niyo, kapag surrendered yung puso mo sa Diyos, hindi ang kalooban mo na ang sinusunod mo. Kagabi, nabanggit ni Pastor, no, na kapag kalooban natin ang susundin natin, marami tayong masasaktan na tao. Tama, mali? Dahil mainit ang ulo natin. Sandali makagawa tayo ng hindi tama. Sandali makakapagsalita tayo ng masama sa kapwa-tao natin kapag kalooban muna natin ang ating susundin. Pero kapag sinurrender po natin ang ating puso sa Diyos, ayaw na nating magsalita ng masama. Ayaw na nating makasakit ng ating kapwa. At ayaw na nating gumawa ng hindi kaaya-aya sa kalooban ng Diyos. Nakita ko dito, kung ikukumpara mo si Elizabeth at saka kay Maria, most probably marami sa atin ang magiging tawag nito, meron palang espiritu ng inggit. Oh. Pakitanong nga sa katabi mo, inggitera ka ba? No? O kaya, yung mukha ba niya ay inggitero o inggitera? Naalala ko when I was still single, ako po ay nagtatrabaho sa corporate, ang produkto namin ay mamasitas. Siyempre, kapag ahente ka nun, postura ka, bagong ligo, pupunta ka sa mga customer, siyempre, magbebenta ka ng product eh. Siyempre, naging kaibigan ko na yung mga kliyente ko. Sabi nung isang kliyente ko, sabi niya gano'n, "Siguro, Glenn, maraming nagkakagusto sa'yo. Kasi mabango ka, postura ka." Di ba? Sabi niya gano'n, "Guwapo ka." Sabi niya gano'n, no? So, anong reaction mo sa kanila? Biniro ko naman siya, sabi ko, "Alam niyo, ma'am, marami nga talaga nagkakagusto sa akin eh. Pero sa ngayon, hindi ko muna sila pinapansin, kako. Kasi alam ko naman, katawan lang naman ang habol nila sa akin." Kasagot-sagot ba naman niya eh. Alam nga naman ng mukha mo ang hahabulin. Sabi niya, gano'n. Okay, so kumisa, kahit hindi ka gwapo, alam mo yun, kahit hindi ka gwapo, pag nakapostura ka, bagong ligo, mabango, parang gwapo ka na rin. Pero sa aking kaso ay, gwapo naman daw ako, sabi ng aking misis eh. Okay. So ngayon, mapapansin po natin, no, na kung ikukumpara ni Elizabeth, kung hindi surrendered yung kanyang puso, anong lilitaw sa kanya? Maiinggit siya sa nangyari kay Maria. Bakit? Yung anak na nasa sinapupunan niya, paglabas niya, paglaki niya, anong gagawin niya? Sisigaw siya sa ilang to prepare the way.
para dun sa anak ni Maria. Kumbaga, secondary lang siya, kumbaga, ano lang siya, parang props lang siya. Tama po ba? Ang pinaka-main event is Jesus Christ, not John the Baptist. Yung kanyang nasa sinapupunan. Naalala ko po itong ang may-ari po ng Robinson, na mayapa na po sila na. May-ari ng Robinson at ang may-ari po ng SM. Ang may-ari ng Robinson ay si John Gokong Wei. Ang may-ari ng SM, si Henry C. One time, na-interview po si John Gokong Wei, ang sabi niya, ano po ang, di ba sila yung may-ari ng mga maraming mall na malalaki? Maraming instances yan. Kung nasaan yung SM, nandun yung Robinson. Tama po ba? Magkatabi sila palagi. Na-interview minsan si John Gokong Wei, ang sabi niya, ano po ang pakiramdam ninyo? Anong masasabi ninyo kapag sinasabi niyo kayong second lang kayo when it comes to mall business? At number 1 po ang SM. Alam niyo ang sagot ni Gokong Wei? Ang sabi ni John Gokong Wei, bakit ganyan ang tanong mo sa akin? Dapat ang unang tanong mo, gusto ko bang maging number 1? O kaya ang tanong mo sa akin, okay lang ba sa inyo ang maging number 2 or second? Sabi niya, hindi ko binibigyan ng puwang yan sa buhay ko. Whether pangalawa lang ako, pangatlo lang ako, pang-apat, I don't care, sabi ni John Gokong Wei. Let the first be first. Let the first be accepted by the people, and if I am second, it's all right. Kasi hindi ko naman nananasan na maging first ako eh. Sabi ni Gokong Wei. Alam niyo po ba, nung namatay si Henry C., sino pong unang namatay sa kanilang dalawa? Ang unang namatay si Henry C. So, ang ibig sabihin, number 1 na naman siya. Susunod na namatay, si Gokong Wei. So, ibig sabihin, pang second na naman siya. No? Ngayon, tingnan niyo po ito. Bakit ko sinasabing merong espiritu ng inggit? Kapag surrendered yung puso mo sa Panginoon, walang puwang ang inggit sa puso mo. Kaya ka naiinggit, hindi surrendered yung puso mo sa Diyos. Tama, mali? Tama po ba? Hindi surrendered yung puso mo kapag punong-puno ka ng inggit sa buhay mo. Di ba? Meron lang binili yung kapitbahay mo na gamit, gusto mo, magkaroon ka na rin ng ganyan. Yung pabangong ginagamit niya, naamoy mo, gusto mo, bibili mo yung pabango na yan. Pero tandaan nyo, marami po ang mga bagay na masamang idudulot ang inggit sa tao. Kaya kailangan ngayong Pasko, para magkaroon tayo ng favor sa Panginoon, tanggalin. Baka ang nakakapigil po sa favor ng Panginoon ay yung biyaya ng Diyos, yung blessing ng Diyos, ay hindi na ibibigay sa atin. It's because we fill our hearts with inggit or envy. Tama po ba? At ang envy is not of God. It is the work of the devil. Because ang inggit ay pwedeng makasira sa lahat ng magandang relasyon. Naalala ko po itong kababayan namin, na recently lang, kung natandaan niyo po yung pamilyang Lulu, na pinatay na online seller, nalaman niyo po yan? Na yumaman sila because of online selling, na nagtitinda ng mga beauty products. Kababayan ko sila sa Pampanga, sa bandang Mexico. Kamakailan lang po, pinatay sila. Tinumba sila, binaril sila sa kanilang, habang nagmamaneo ng sasakyan yung, nandun yung asawa niya, tsaka yung babae. Buti yung anak, hindi binaril. Pero, alam niyo po, napag-alaman nila, kung sino yung mastermind, yung kumari nila. Ang punot dulo, bakit binaril, ay dahil sa inggit. Kaya kapag ikaw ay mayroong puso na mayroong inggit, ito yung mensahe po ng Diyos sa atin ngayong gabi. Tanggalin mo na ang inggit sa puso mo. I-surrender mo na fully ang puso mo sa Diyos, katulad ni Elizabeth. Si Elizabeth, she was not confused about the wisdom of the plan of God. She did not question about God.
Bakit si Maria, why she received lesser in comparison with that of Mary? Bakit mas parang secondary lang yung anak ko kaysa kay Jesus? Hindi ba pwedeng ako nang magbuntis kay Jesus o kaya sa kanya na si John the Baptist? No. Wala siyang idea. It is not part of Elizabeth's vocabulary na siya ay magtampo sa Diyos. Na questionin niya ang Diyos tungkol sa kanyang plano sa buhay. Kapatid, kung ano ang meron ka, ipagpasalamat mo na sa Diyos. Dapat kapag ang puso natin ay surrendered sa Diyos, ang kalooban lamang niya ang dapat namamayani dito sa puso natin. Pangalawang S, yung spirit-filled heart. Binanggit sa ating teksto ngayon, Elizabeth was filled with the Holy Spirit. Nakita niyo po, no? Kapag ang puso mo ay puno ng banal na espiritu, what will happen? Wala nang puwang yung iba pang gustong pumasok sa puso mo. Tama po ba? Wala nang puwang ang gustong pumasok. Kung gustong pumasok ng kalaban, hindi na siya makakapasok kasi nga, nandito na. Your heart is being filled with the Holy Spirit. At ito po, no, ano ang benefits na kapag filled ng Holy Spirit ang iyong puso? Ang iniisip mo ngayon ay pawang kabutihan. Ang iniisip mo ngayon ay paano mo bibigyan ng kalwalatian ng Diyos sa iyong buhay. Kapag filled ka ng Holy Spirit, you are empowered. You are empowered to do those things na seemingly impossible, but God will make them possible. Kaya nagtataka yung maraming tao na kung minsan ang sabi mo, hindi mo kaya, pero dahil napupuno ng banal na espiritu yung puso mo, nasasabi mo ngayon sa sarili mo, nakakayanin mo. At nakakayanin mo nga. Ang mensahe ng Pasko, kapatid, ay hindi para bigyan ng kalungkutan ang mga tao. Ang mensahe ng ang Pasko ay bigyan tayo ng kagandahang loob, na bigyan tayong hindi lang ngiti sa mukha natin, kundi kagalakan sa ating puso. Ang presensya ng Banal na Espiritu sa ating puso ang nagbibigay ng difference sa lahat. Nag-iiba yung iyong pananaw. Nag-iiba yung pakikitungo mo sa kapwa-tao mo kapag ang Banal na Espiritu ang naghahari sa puso mo. Bakit nag-iiba yung ating pananaw? Kasi nga, ang kalooban na ng Diyos ang siyang naghahari dito. Ang nagdidictate ng buhay mo ngayon ay ang Diyos, hindi na ang mundo, hindi na ang sarili mo lang, hindi na ang kapitbahay mo. Kaya hindi ka naapektuhan ng mga nangyayari sa mundo dahil ang focus mo ngayon ay nananahan na ang Banal na Espiritu sa buhay mo. Itong pangatlong S na sinasabi natin, yung structured, no? Structured heart of Elizabeth. Bakit ko sinabing structured heart? For the glory of God. Yung heart po ni Elizabeth. Kapag structured ang sinasabi natin, meron po sa field ng psychology, no? Sa field ng psychology, meron pong sumulat dyan, ang pangalan niya si Abraham Maslow, yung hierarchy of needs. Napansin ko doon sa kanyang hierarchy of needs, yung pyramid style po na gano'n eh. Para marating mo yung self-actualization, dapat meron kang ma-meet mo yung physiological needs, yung social needs, yung material needs mo, even yung self-esteem, para magkaroon ka ng self-actualization. Maraming kritisismo ang natanggap ni Abraham Maslow sa kanyang principle na yon. At isa ako sa nakapansin na dun sa kanyang pyramid na structure para magkaroon ka ng self-actualization, wala dun yung spiritual stability. Parang walang spiritual matter dun sa kanyang tinayong pyramid. Nakita ko kay Elizabeth, yung structured ng kanyang puso ay merong tinatawag ng spiritual stability. Alam nyo, sino yung matatag na tao? Yung merong magandang relasyon sa Diyos. Sino yung tao na nakakapag-overcome ng malalaki, mabibigat na mga problema?
yung meron tamang connection sa Diyos. At yun si Elizabeth. Yun po si Elizabeth. Isa sa mga napansin ko, no? Ang itinuro sa atin ni Elizabeth, bakit maganda na magkaroon tayo ng structured na spirituality o yung spiritualidad natin, connection at relasyon natin sa Diyos, kaya bakit na tayo magiging matatag? Ay ito po, no? Not because our prayers are seemingly delayed because of the timeline that we had set. Meron po ba kayong panalangin na parang super delay na? Meron po ba kayong pinapanalangin? I know you have prayers in your heart which are seemingly delayed dahil dun sa timeline na sinet ninyo. Pero tandaan natin, yung time pala natin, hindi pala timing ng Diyos. Ang binabanggit sa Bible that the timing of God is not only the right time, but the perfect time. All other timings, all other times, hindi po perfect time yan. Yung perfect time ng Diyos, nandun sa structure ng puso ni Elizabeth. Iba, sabi ko nga kanina, nananalangin siya. Bakit na super delay na yung kanyang answer ng kanyang prayer, pero nagbago ba yung kanyang service? Nagbago ba yung kanyang commitment? Nagbago ba yung kanyang devotion? Kung minsan, merong mga tao na patuloy silang nagsisimba, nananalangin sa simbahan, ngunit dahil hindi sinasagot yung kanilang panalangin, titigil na sila sa pagsimba. Kasi nga, it is not well structured yung kanilang puso for the glory of God. Not because yung prayers po natin ay ang tinatawag natin dito na para bang still remained unanswered. Kung kanina delay, pero ngayon nagre-remain na sa haba ng panahon para bang still remain unanswered, hindi pa nasasagot yung panalangin natin. Hindi nagiba ang spiritualidad, ang pananampalataya at pagtitiwala ni Elizabeth, maging ang kanyang devotion at service sa Diyos kahit hindi pa nasasagot yung kanyang panalangin. Pangatlo, dahil kung minsan, meron tayong mga panalangin, at sa sobrang tagal na nung panalangin natin na hindi nasasagot, nakalimutan na natin na panalangin pa rin natin yon. Tama ba? Meron ka bang pinapanalangin mula ng bata ka hanggang ngayon hindi pa nasagot? At nakalimutan mo na panalangin mo pala yon. Pero tandaan natin mga kapatid, like in the case of Elizabeth, every single prayer that we utter, bawat panalangin ating binabanggit sa ating Panginoon, naririnig po diyang lahat yan. At ngayong Kapaskuhan, I would like you to receive this season of favor of Christmas. That God will favor you. Bibigyan kayo at biyayaan kayo ng Diyos na sasagutin niya ang panalangin ng inyong puso. Nabibigyan kayo ng pagkakataon na hindi ang kalooban natin ang masusunod, kundi ang kalooban ng Diyos. You know, I'd like to share with you one of the beautiful illustration tungkol po sa prayer. Ano daw yung panalangin? Kapag ba nananalangin ka, yung gusto mo, ang gusto mong matupad? Tama, di ba? Kasi yun ang prayer ng puso mo eh. Kapag nananalangin ka, yung gusto mo ang, parang naturally, parang ganun eh. Di ba? Pero makikita po natin dun sa magandang illustration. Yung prayer daw is like a man riding a boat at gusto niyang pumunta sa shore. At kung nakakita kayo ng bangka at meron siyang lubid, isushoot mo yun dun sa poste ng shore. Para parang ang bangka mo ay makalapit sa shore, kailangan mong hilahin yung lubid. Tama, mali? Ngayon, habang inihila mo yung lubid, what is happening? Ano yung gusto mo? What are you doing? Are you pulling the shore toward your boat? Or you're pulling your boat toward the shore? Hinihila mo ba ang iyong bangka papunta sa dalampasigan? O yung dalampasigan hinihila mo papunta sa bangka? Alin ang tama? Okay, hinihila mo yung bangka papunta sa dalampasigan. Kapatid, ganun daw yung panalangin. At ganito si Elizabeth. Yun ang nakita ko dito. Ganito si Elizabeth. Dahil well-structured yung kanyang puso for the glory of God,
Like Jesus Christ when he was praying at Gethsemane, Father, not my will be done, but yours. So every time we come to God, nananalangin po tayo, ang sasabihin natin, gusto nating matanggap yung kalooban ng Diyos, ang biyayang kalooban ng Diyos, hindi yung kalooban natin ang masusunod. Kapatid, eto yung tatlo na bagay na gusto kong i-share sa inyo at narinig natin itong tatlong S tungkol sa puso ni Elizabeth na siyang naging daan upang siya ay makatanggap ng kagandahang loob mula sa Diyos. Ano yung number 1? Surrendered heart. Pangalawa, spirit-filled heart. And then number 3, structured heart for the glory of God. I hope this kind of heart of Elizabeth will also be the hearts na magkaroon po tayo. Magkaroon tayo ng uri ng ganitong puso upang ngayong Pasko ay makareceive tayo ng kagandahang loob ng Diyos at biyayang hindi na malirip ng ating mga kaisipan that we will be surprised about the blessing God will be pouring out upon all of us. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen.